Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. At share ko lang po muna yung aking screen. So, okay. Mali lang ho. Tayo po ay nasa topic pa rin na Law and Grace, the truth about Paul's letters. Bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Aming Ama, kami po ay lumalapit sa iyo bilang mga anak mo at magkakapatid upang minsan pa humingi ng iyong patnubay, gabay at kaliwanagan sa iyong mga salita. Tulungan mo po kami sa gabing ito na maintindihan namin ang aming mga pinag-aaralan. At dalangin po namin na ito ay makatulong sa aming paglago at paglalim ng aming pananampalataya. Salamat dahil ikaw ang Diyos na patuloy na kami ay pinagpapala hindi lamang sa mga material at pisikal na bagay, kundi higit lalo sa lahat ang aming pangangailangan sa aming spiritual na buhay. Kaya't kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito na mayroong kaming malayang pagkakataon upang magsama-sama, magkaroon ng talakayan at matuto sa isa't isa. At sa gabi pong ito ay aming muling hinihiling na patnubayan at gabayan mo kaming lahat sa tatalakayin naming paksa sa gabing ito. Maraming pong salamat aming Ama sa pribilehiyo na kami ay makapag-aral ng iyong banal na salita. At salamat po sa iyong gabay at karunungan na ipagkakaloob sa amin. Sa iyo po, O Diyos, ang lahat ng papuri at pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen. Amen. So ngayong gabi po ay ipagpapatuloy natin yung pagtalakay sa part 5 ng series na ito na Law and Grace. At ang ating pong paksang tinatalakay ngayon ay reconciling the common contradictions in the book of Romans, in the book of Corinthians, Galatians, and Ephesians. Natapos na po natin yung Romans nung nakaraang Biyernes at ngayong gabi po ay ating tatalakayin ang Corinthians at sa mga susunod na pagkakataon ay tatalakayin natin ang Galatians at Ephesians. So ang lahat pong ito ay mga letters ni Paul na kung saan ay maraming mga controversial verses na misunderstood, misinterpreted, misquoted, but they are commonly used. Kaya ang layunin po natin sa pag-aaral na ito ay maunawaan natin yung mga controversial verses sa mga letters ni Paul at maintindihan natin kung ano talaga ang gustong iparating ni Paul sa kanyang mga letters. At sa gabi pong ito ay tatalakayin natin ang Corinthians, yung 1st and 2nd Corinthians. Pero again, as I have said last Friday, hindi po natin ito tatalakayin na chapter by chapter at verse by verse. So hindi yan yung intensyon ng pag-aaral na ito. Kundi pipili lang ho tayo ng mga ilang talata sa mga letters na ito ni Paul na again, as I have said, misunderstood, misinterpreted, misquoted. At dahil po doon, nagdudulot ito ng kalituhan sa mga mananampalataya. And I'm doing the best I can para po
maunawaan natin na ito nang hindi tayo naliligaw. So ito po ang 1 and 2 Corinthians sa mga letters ni Paul. Ano po ang purpose? Unang-una, to show Paul's consistency with Messiah's call to repentance and obedience. So all throughout Paul's letters ay very consistent si Paul. No? Yung panawagan ng Panginoong Jesucristo na magsisi at mag-obey. Hindi lang basta mag-repent, kundi after repentance, ang kasunod nito ay obedience. Ang goal po natin is to demonstrate that Paul's letters do not abolish God's law, but affirm its ongoing applicability. Ito po yung pinaka-meat ng ating discussion eh. Kasi may mga grupo ng tao, mga born-again Christians, na naniniwala na inabolish na in the New Testament ang God's law or yung Torah. May mga nagsasabi na ito po ay pang-Hudyo lamang, hindi na applicable ito sa atin. At ang mga ginagamit pong pang-justify na inabolish na ang Torah ay yung mga letters ni Paul, yung mga isinulat ni Paul, na kung susuriin nating mabuti ay makikita po natin na misinterpreted siya, misunderstood, taken out of context. And kaya doon sila nagko-conclude na inabolish na ang God's law. At marami po ang naniniwala dito because ang laging justification, we are under grace. So we do not need the law anymore. Now the key question is, how do we interpret passages in 1 and 2 Corinthians that seem to contradict Torah observance? That seem, no? Hindi po talaga kino-contradict, pero pag binasa mo, parang kino-contradict niya ang pagsunod sa Torah. Kaya nga, marami po ang naniniwala na we are now under grace, and this is quoted from the letters of Paul, kaya we no longer need the Torah. Kaya makikita nyo po maraming simbahan, born-again Christians, na hindi na ho itinuturo ang Torah. Simply because they said, we are now under grace. We are no longer under law. So we don't need to study, we don't need to learn, we don't need to know the Torah. So kaya po marami ang ligaw, no? At sa ating pong matagal na pag-aaral na ng Torah, nakita natin how relevant Torah is in understanding the New Testament. As I have been telling you over and over and over again, you will not fully understand the New Testament without first understanding the Old Testament. And we have learned also that during the time of Jesus Christ and his disciples, there was no New Testament. The only Bible that they have during that time was the Old Testament, and primarily the Torah. Dahil yun ang instructions ng Diyos sa kanila given to Moses at Mount Sinai. Kaya yun din ang gamit na Bible ni Paul, yun din ang gamit na Bible ni Jesus Christ. Kaya makikita natin, even Jesus Christ quoted from the book of Deuteronomy.
makita ho man natin na maraming mga quotations coming from the book of Psalms, from the book of Proverbs, and also from the writings of the prophets. And so kaya yun ang basis nila. Yun ang kanilang premise. At yun ang naging batayan din ng pagsulat ng New Testament. Kaya ang masasabi natin na ang New Testament is a commentary of the Old Testament. No? Kaya it's impossible to fully and truly understand the New Testament without understanding the Old Testament. And when we talk about the Old Testament, we cannot set aside the law of God or the Torah or God's law. And so, in the letters of Paul, dito makikita natin na hindi inabolish, no, yung Torah, hindi inabolish ng Diyos ang Torah. At yun na ipinakita sa mga letters ni Paul. Okay? Punta ho tayo sa 1 Corinthians chapter 7, verse 18 to 19. Now, pakinggan niyo po itong maigi at sundan niyo ako. Was anyone, now this letter is written by Paul. At isa ito sa mga nagbigay ng confusion, misunderstanding, misinterpretation na at sinasabing inabolish na ang law. No? Dahil under grace na tayo. Sabi po diyan sa verse 18, was anyone at the time of his call already circumcised? Now, put yourself in the time of Paul nung sinusulat niya ito. Sa kanila po, nung time na yon, pag sinabing ikaw ay circumcised, ibig sabihin ikaw ay isang Jew. Kasi nung time na yon, wala naman hong sinicircumcise, kundi ang mga Jew lang. Kaya naalala ko po yung isang pangyayari during the time of Hitler, para ma-identify nila, no, sa Europe kung sino ang Hudyo. Ang ginagawa po nila ay pinaguhubad nila ng pantalon yung mga lalaki. At immediately pag nakita nilang circumcise yung lalaki, wala na hong tanungan yon. Immediately, yun ay nagsasabing siya ay isang Hudyo. So kaya, during the time of Paul, pag sinabing ikaw ay circumcised, ikaw ay isang Jew. Sabi diyan, was anyone at the time of his call already circumcised? Let him not seek to remove the marks of circumcision or to become a Gentile. Was anyone at the time of his call uncircumcised? So pag sinabi naman nating uncircumcised, yung hindi tinuli o hindi tuli, siya ay Gentile. Sabi diyan, let him not seek circumcision. So kung ikaw ay isang Gentile, no? Ang sabi ni Paul, let him not seek circumcision to become Jewish. Ito po, sabi niya, for neither circumcision, being Jewish, counts for anything, nor uncircumcision, being a Gentile, but keeping the commandments of God. So, when this was interpreted out of context, ito po yung sinasabi nila, na sinasabi ni Paul, no, na kumbaga hindi na mahalaga ang batas, hindi mahalagang sundin ang Torah, inabolish na yan, no? Pero dito po ay maliwanag na ang sabi ni Paul ay keeping the commandments of God. Now ito po ang problema. Yung pong pagsisircumcise sa mga Jew,
no? Yung pong pagsisircumcise sa mga Jew. Yan po ay commandment. Hindi po yan optional. It was commanded by God. Kasi yan yung magiging marka nila na sila ay chosen people of God. Yung mga kalalakihan ay i-circumcise. So, kapag sila ay nagsisircumcise, ang ibig sabihin nun, sumusunod sila sa batas. No? Yun po yun. So, now let's move. Ang sinasabi po diyan ni ang pinaka common interpretation is circumcision is nothing and uncircumcision is nothing. Keeping the commandments of God is what matters. So, kaya parang dito po ay sinasabi na no? Na wala nang bisa ang circumcision, wala na rin bisa ang uncircumcision, pare-parehas na lang. Ang pinakamahalaga is keeping the commandments of God. Okay? Kaya lang, parang nagko-contradict eh. Bakit? Kasi sinasabi ni Paul, keeping the commandments of God is what matters. And yet, he was also saying, circumcision is nothing. No? Paanong nangyari na sinasabi ni Paul na keeping the commandments of God is what matters, and yet sinasabi niya rin na circumcision is nothing. Yung circumcision nga po is part of the commandment. So, kaya seemingly nagko-contradict si Paul sa kanyang sarili. Di ba? Sinasabi ni Paul ang pagsunod sa batas ang pinakamahalaga. Pero sinasabi niya rin na wala ng kabuluhan yung pagsisircumcise. And yet yung pagsisircumcise is part ng commandment ng Diyos sa kanila. So, in context, in first century Judaism, circumcision with full ritual conversion to Jewish status. So, kaya false teachers claim Gentiles must convert to Judaism to be saved. Yung pong mga ngaral ng mga time na yon na tinatawag na mga false teachers ay sinasabi nila, kayong mga Gentiles, para kayo ay ma-save, dapat ma-convert kayo sa Judaism. Now, para ma-convert sa Judaism, maraming proseso. At ang isa sa pinakamahalagang proseso ng pagko-convert sa Judaism ay magpapatuli yung Gentiles. Magpapacircumcise siya. So kaya ang nagiging tuloy ngayon, interpretation is kailangan sumunod ka sa batas, which is yung circumcision, para ma-convert ka sa Judaism, no? Kaya napag-aralan na po natin ito sa Acts chapter 15 verse 1, sabi doon, but some men came down from Judea and were teaching the brothers, unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved. So may mga false teachers po kasi noong mga time na yon na nangangaral na para ma-save ka, kailangan magpa-circumcise ka. So ito po yung sinasalungat ni Paul. Kaya nagkaroon ng Jerusalem Council natalakay na natin yan. Ito yung sinasalungat niya. Hindi yan ang itinuturo ni Paul, no? Na para ikaw ay ma-save, kailangan kang magpatuli. So, kasi from the very beginning, si Paul po, ang kanyang ipinapangaral is para maligtas ang isang tao ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil sa habag ng Diyos at yung tao ay nanampalataya, no? Dahil sa biyaya ng Diyos,
Ang tao ay nanampalataya at siya ay naligtas. Hindi siya naligtas sa pagsunod sa batas. Okay? So, kaya po sinasabi niya, circumcision is nothing. Yun po ay in reference to sa salvation. Okay? Circumcision is nothing in reference to salvation. Okay? And also, uncircumcision is nothing in reference to, in relation to salvation. So, pero bigla niyang sinabi, keeping the commandments of God is what matters. But let us not forget na ang sinasabi ni Paul dito is, after you have been born again, you have to follow and obey the commandments of God. But it is not following the commandments of God that will save you. Kaya yung following circumcision, which is obeying the commandments, has nothing to do with your salvation. Nakukuha niyo po ba ako, mga kapatid? No? So kaya, pag binasa mo tong text na ito sa chapter 7, verse 18 to 19, parang kinokontradict ni Paul yung sarili niya. Di ba? Kasi sabi niya, circumcision is nothing and uncircumcision is nothing. Ang mahalaga is keeping the commandments of God. Di ba? Yun nga po kaso yung circumcision is a commandment of God. So paano naging walang kabuluhan siya kung susundin mo siya? Okay? So ang context po ni Paul doon is, kasi nga may mga nangangaral na kung para maligtas ka, kailangan ikaw ay magpa-circumcise. Okay? So yun po yung context nun Yun yung kinokontra ni Paul. Na para ma-save ka, kailangan magpa-circumcise ka. Kasi para ma-save ka, kailangan ma-convert ka sa Judaism. Para ma-convert ka sa Judaism, kailangan magpa-circumcise ka. Dahil kinokonek ko nila yon na para ma-save ka, kailangan magpa-circumcise ka. Ngayon, ang sinasabi ni Paul, walang kabuluhan ang circumcision, yung pagsunod sa batas ng circumcision, with respect or in relation to your salvation. So kahit yung pagiging uncircumcised mo, walang kabuluhan yan, no? Sa pagka-save mo. Pero mahalaga yung sumunod ka sa mga commandments ng Diyos kung ikaw ay saved na. So that was the context of it. Kaya nga kita nyo po sa Acts 15:1, but some men came down from Judea and were teaching the brothers. Ano ang tinuturo nila? Unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved. Yun po yung kinokontra ni Paul. Kaya niya sinasabing yung circumcision is nothing. Okay? So kasi pag hindi ka nagpa-circumcise, then hindi ka sumusunod sa batas ng Diyos. Kasi batas ng Diyos yun sa kanilang mga Hudyo Batas yun Kaya lang dito nga po, ang pinipilit kasi nila, kung ikaw ay Gentile at gusto mong masave, kailangan magpatuli ka. Which ang equivalent po nun, pag nagpatuli ka, nagko-convert ka sa Judaism. Okay? So kaya, as far as salvation is concerned, circumcision is nothing. Okay? So, yun po yung pinagtatalunan nila dyan. So, ano ang point ni Paul? Salvation is by grace through faith, not by ritual conversion. Kasi yun yung ipinipilit nila ng mga false teachers Yung ritual conversion, yung pagpapatuli para ikaw ay masave. Ang itinuturo ni Paul, ang salvation is by grace through faith, not by ritual conversion. Okay? So,
Kaya walang saysay, walang silbi ang pagsunod mo sa circumcision kung yun ang ginagamit mo para ikaw ay masave. Alright? So, but keeping the commandments of God is what matters. And it matters when you are saved. But keeping the commandments of God will not save you because salvation is by grace through faith. So Jewish or Gentile status is irrelevant. Obedience to God's commandment is what matters. That is after you have been saved. Alright? So, kaya po, very much applicable ito sa atin. After we have been saved, what matters most is our obedience to God's commandments or to God's word or to Torah. That's why it is so important for us to study the Torah, to know the instructions of God. Bakit to? Kasi, paano natin malalaman na ang kasalanan ay kasalanan kung hindi ito dinefine na kasalanan siya ng Word of God? Wala tayong basihan. Ang naging basihan natin, kaya natin na-define na yun ay kasalanan dahil binayolate mo yung instruction or yung commandment ng Diyos. Kaya siya tinawag na kasalanan. Diba? Kaya nga sinabi po na ang lahat ng pagkakasala ay kasalanan sa Diyos. Bakit? Kasi ang kasalanan ay dinefine ng Word of God. Kaya natin nalaman na kasalanan yung kasalanan dahil sinabi sa Word of God. At kung violate natin yon, yung instruction o yung commandments or yung law ng Diyos, then we have sinned against God. Okay? So, klaro po. Sabi nga sa 1 Corinthians 7:23, you were bought with a price. Do not become bond servants of men. But you must be bond servant of God, no? And in Galatians chapter 5 verse 1, sabi diyan, for freedom, Christ has set us free. Stand firm therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. Ano po yung binabanggit ni Paul dito? Anyway, darating tayo dyan sa Galatians na yan. Ano po yung binabanggit dito ni Paul na yoke of slavery? So sabi nila, yun yung Torah, yun yung law, yun yung yoke. Huwag na tayong maging slave ng ng law kasi we are now under grace. Kasi sabi naman ni Paul do not submit again to a yoke of slavery. But Paul was not referring to the Torah. No? Ano ang binabanggit dito ni Paul na wag silang mag-submit doon sa yoke of slavery? Ano yung yoke na yon na nagpapahirap sa kanila? Yung pong mga dinagdag na kung ano-anong patakaran ng mga Hudyo, ng mga Pharisees, ng Sadducees, na nagpahirap ng gusto sa tao. Kaya katulad po nun, para ma-save kayo mga Gentiles, kailangan magpa-circumcise kayo. Hindi ginagawa ng mga Gentiles yun noon. Kailangan magpa-circumcise kayo. Kailangan, simply saying, for you to be saved, you must convert to Judaism. And the first basic step in converting to Judaism is circumcision. And they were saying, if you subject yourself to circumcision, then you will be saved. Then it's now by works. Yun yung nagpapahirap doon sa mga tao. May mga additional requirement na hindi naman nire-require ng Diyos. Tayo rin po, di ba? Dati, nung hindi pa tayo mga aral sa salita ng Diyos,
Sunod lang tayo ng sunod na hindi nga natin alam kung bakit natin ginagawa yung ginagawa natin. Basta ginagawa nila yan nung unang panahon pa. Pero kaya gawin na rin natin ngayon. And we don't even ask the question why. Di ba? So sunod lang tayo ng sunod. Naging pabigat. So, moving on to 1 Corinthians chapter 9, verse 19 to 23. Ito ang sabi ni Paul. For though I am free from all, I have made myself a servant to all. This is Paul, no? This is Paul saying to the Corinthians that I might win more of them. To the Jews, I became as a Jew in order to win Jews. To those under the law, I became as one under the law, though not being myself under the law, that I might win those under the law. Who were these people who were under the law? Sila yung mga Jews. Now, to those outside the law, sino naman sila? The Gentiles. No? To those outside the law, I became as one outside the law. Not being outside the law of God, but under the law of Christ. That I might win those outside the law. So Paul was witnessing both to the Jews and to the Gentiles. So kapag siya ay nagsishare sa mga Jews, then ino-observe niya kung ano yung mga ginagawa ng mga Jews. Pero pag nagsishare siya sa mga Gentiles, para ma-win niya yung mga Gentiles kay Jesus Christ, ang sabi diyan, to those outside the law, to the Gentiles, I became as one outside the law. So, ayan maliwanag, sabi ni Paul. Di ba? Na pagkaharap niya yung mga Gentiles, hindi niya na rin sinusunod yung law. Yung ba yun? Kasi sabi niya, I became as one outside the law. That I might win those outside the law. To the weak, I became weak, that I might win the weak. I have become all things to all people, that by all means I might save some. I do it all for the sake of the gospel, that I may share with them in its blessings. So, kaya si Paul, pag sineshare niya ay mga Hudyo, nakikisama siya sa mga Hudyo. Nakikibagay siya sa mga Hudyo. Pag mga Gentiles ang sineshare niya, para ma-win niya yung mga Gentiles, nakikibagay din siya sa mga Gentiles. And so because of this, people say, hindi na mahalaga ang pagsunod sa law. Si Paul na, hindi niya sinusunod ang law kapag ka nagsishare siya sa mga Gentiles Diba? Sinusunod niya lang yung law kapag kasama niya yung mga Hudyo Pero pag mga Gentiles, hindi niya na rin sinusunod. Nakikibagay na rin siya sa mga Gentiles. So kaya hindi na mahalaga ang law. Yun ba ang sinasabi ni Paul dito? Yun ba ang context nito, mga kapatid? Kasi sabi ni Paul, I have become all things to all people, that by all means I might save some. Now, here is a common interpretation of this set of verses. Number one, Paul became as a Jew, which is interpreted to mean following Torah, to win the Jews, but rightly abandoned Torah when with the converted Gentiles. That's the common interpretation po ng mga binasa nating talata sa chapter 9 verses 19 to 23. Pangalawa po, the Jews were under the law, interpreted as the Torah is authoritative to Jews. Kaya pag nabanggit po na people under the law, ang nire-refer po doon ay walang iba kundi mga Hudyo. So the Jews were under the law.
So once again, Paul acted as though he followed Torah when around Jews, but did not follow the Torah around converted Gentiles. Instead of following Torah, Paul follows the law of Christ, which is a new law to Christians. So para sa mga Christians, we no longer follow the law of Torah, or we do not follow the Torah because we are now under the law of Christ. So yan yung po yung common interpretation. But these interpretations are wrong because it was taken out of context again. Kaya dito makikita nyo yung kahalagahan na kinukuha natin ang tamang context ng salita ng Diyos para naintindihan natin siya ng tama. Especially sa atin po na mga nagtuturo ng Bible, nagsishare, mahalaga po yung context. No? Kasi pagka ang scriptures ay taken out of context, malamang na malamang po yan, mali ang magiging interpretation. Kasi nga, out of context na. Okay? So sabi po doon sa mga binasa nating talata sa chapter 9 verses 19 to 23, ang makikita natin diyan ay evangelistic strategy ni Paul. Sabi dun sa text, I have become all things to all people that by all means I might save some. Again, the common misinterpretation is Paul pretended to follow Torah with Jews but abandoned it with Gentiles. And secondly, law of Christ is seen as a new law replacing Torah. But the correct understanding po, mga kapatid, is that Paul did not compromise God's law. He contextualized the gospel for different audiences. Wala pong sinasabi doon na inabandon ni Paul ang law, binaliwala ang law, at sinuway ni Paul ang law kapag kasama niya mga Gentiles. Sinusunod niya lang ang law kapag kasama niya mga Hudyo. No? Wala pong sinasabi doon. Kundi ito po ay estratehiya ni Paul para ma-win niya yung mga Jews at ma-win niya yung mga Gentiles. Pero wala pong binabanggit doon na binaliwala na ni Paul ang law. Ang sinasabi lang po doon is nakikibagay siya sa mga Gentiles para mawin yung mga Gentiles, but not necessarily bina-violate niya yung law. And also the same is true with the Jews. So whether si Paul ay nasa kalipunan ng mga Hudyo or kalipunan ng mga Gentiles, iisa po ang kanyang sinusunod. At yun ay walang iba kundi ang Torah. Alam ko po marami sa inyo, mga nagtatrabaho sa opisina, mga nasa negosyo, nasa community, nasa pamilya, kumbaga po, kunyari merong reunion yung buong family. At makikita ho natin, di ba? Nandiyan yung mga mga kamag-anak natin na hindi mananampalataya. It's either kapatid, pinsan, tiyahin, tiyuhin, magkakasama tayo, family reunion eh. No? Now, meron dyan, nagiinuman sila. At marami pong mga, kumbaga, ginagawang alam natin hindi maka-Kristiyano or hindi po siya sang-ayon sa salita ng Diyos. Pero nandun tayo.
Di ba? Nakikisaya tayo dahil reunion ng family eh. Nakikikain tayo doon. Nakikipagkwentuhan tayo doon. Pero it doesn't necessarily mean na dahil nakikipagkwentuhan tayo sa kanila, nakikisaya tayo doon, ay nagva-violate tayo sa law of God. Di ba? Kaya ginagawa natin na pupunta tayo sa mga reunion at upang nang sa ganon, mawin natin yung mga kamag-anak natin. At pag may opportunity, magsishare tayo. Sa opisina, ganun din po. Hindi naman lahat ng kasama natin sa opisina mananampalataya. Iba-iba ang religion. Di ba? Pero, nandoon tayo. Nakikisama tayo. Pag may mga kainan sa opisina, kainan tayo doon. Tawanan, kwentuhan. Kasama natin, isinasakay natin sa sasakyan natin o nakikisakay tayo, kasabay natin sa pag-uwi. Pero hindi ho tayo nagva-violate ng law of God. The same is true with Paul. So kaya hindi po tama yung interpretation na si Paul kapag kasama niya mga Gentiles ay hindi niya na sinusunod ang Torah. That's not correct. It was not even said in the scriptures na ginagawa ni Paul yon, kundi strategy ni Paul yon, no? Na makihalubilo siya, makibagay siya para ma-win niya ang mga Gentiles sa Panginoon. Pero hindi po sinasabi doon na bina-violate ni Paul ang law pagka kasama niya na ay mga Gentiles. Di po, walang binabanggit na ganoon. See? So kaya taken out of context po eh. So ang correct understanding, Paul did not compromise God's law. He contextualized the gospel for different audiences. At yan din po yung dapat na maging batayan natin, maging model natin. Di ba? Pwede ho tayo makihalubilo, makibagay sa mga hindi mananampalataya na hindi tayo nagkakasala. Di ba? Na hindi tayo nagko-compromise. Marami ho tayong kaibigan kamag-anak na hindi pa mga mananampalataya. Hindi na ba tayo makikipag-usap sa kanila? Hindi na ba tayo a-attend ng mga family gathering dahil hindi sila mga born again? Hindi na ba tayo makikisama sa opisina, sa mga katrabaho natin dahil hindi sila mananampalataya? Of course not. Lalo natin hindi sila mawiwin. Lalo nating hindi masisharean yung mga tao pag ganun ang ginawa natin. In-isolate natin yung sarili natin. So, pwede tayong makihalubilo, makibagay, no? Makisama without committing a compromise or without sinning against God. Ganyan yung ginagawa ni Paul dyan. Now, punta ho tayo sa 2 Corinthians chapter 3 verses 7 to 11. Now ito, tingnan nyo po. Dito na lang ako magtatapos. Now if the ministry of death, pakinggan nyo po yon. Now if the ministry of death, carved in letters on stone. Ano ba yung kinarve sa letter na sa stone? Wala pong iba kundi yung law. Now pag binasa nyo yan, ang sabi dyan, now if the ministry of death, carved in letters on stone. So ngayon po, sinasabi ng mga nag-interpret dito, ayan maliwanag sinasabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 3 verse 7 na yung law is a ministry of death already. Sabi diyan, now if the ministry of death carved in letters on stone came with such glory that the Israelites could not gaze at Moses' face because of its glory, which was being brought to an end, will not the ministry of the Spirit have even more glory? For if there was glory in the ministry of condemnation, the ministry of righteousness must far exceed it in glory. Indeed, in this case, what once had glory has come to have no glory at all. Referring doon sa letters sa 10 Commandments, because of the glory that surpasses it, which is yung nakasurpass daw? The ministry of the Spirit.
For if what was being brought to an end came with glory, much more will what is permanent have glory. So again, if the ministry of death carved in letters on stone came with glory, will not the ministry of spirit have even more glory? So, kung yung daw pong letters, no, yung law ay sabi diyan, if the ministry of death came with glory, hindi ba mas may glory ang ministry ng Holy Spirit? So, misinterpretation po. God's law is abolished because it is called ministry of death. Kaya po sinasabi nila, inabolish na yan. Kasi sabi ni Paulo, ang tawag na dun sa law na sa God's law, sa law ng Diyos ay ministry of death. Now, the correct understanding is this. The law brings death because we break it. Bakit to? Once you break the law, you sin against God and you bring death. The law blesses obedience but curses disobedience. So the glory of the law faded, not the law itself. The glory. Why? Bakit nawala po ang glory ng law? Because we disobey it. People disobey it. And when people disobey it, it brought death. That's why it was called the ministry of death. Okay? So kaya the glory of the law nawala. Pero hindi po yung law itself. It's the glory. And the reason why the glory of the law faded was because people break it. And when people break the law, it brings death to them. That's why Paul called it the ministry of death. So the premise there is, it became the ministry of death when people violated it. And when people violated the law, the glory was gone. Okay? So the Spirit's ministry surpasses in glory because it brings righteousness and life through Messiah. So conclusion na lang po, patapusin nyo na ako. Last, ano ko na to, slide. So conclusion number 1, Paul consistently affirms Torah as God's instructions. Hindi po nagbabago yun. No? Pinapagtibay ni Pablo na ang Torah ay instruction ng Diyos. Number 2, salvation is through faith in Messiah, not ritual conversion or human effort. Number 3, evangelism requires contextual sensitivity but never compromise of God's word. Okay? And lastly, the law reveals sin and death, but the Spirit brings life and righteousness through our Messiah. God bless you all. Good night sa inyong lahat at magsara po tayo sa panalangin at hindi tayo mapapangunahan ng ating birthday girl na si Ate Derla sa gabing ito dahil nawala ng internet. Kaya nawala yung Zoom. So tayo po ay magsara sa panalangin at I think tayo po ay pangungunahan ni Ate Virgie. Ate Virgie. Yung papalit tuloy. Ate Virgie. Nandiyan ka pa ba? Kuya Henso.